magkikita kami ni Felix. Talaga? Oo. Kapatid na hinahanap mo? Good news yan, ah. Lupad ko! Para sa din pala ito, ninakaw pa natin. Anong plano mo, Lex? Paiiyakin ko siya. Papahirapan tulad ng ginawa niya sa amin ni Joy. Yun ang bagay sa kanya. So, matatanggal na daw si Marge. You should thank me. Kinuha ko yung luggage niya. Tapos nilagay ko din yung life vest. Ano nangyari sa'yo? Na-hold up po siya eh. Buti na lang napadaan ako. Maraming salamat. Good night. Nakausap na namin ang mga lawyers at... Ako na magsasabi sa kanya. Mr. Sales, I'm sorry to tell you, but you are fired. Kailan ang tagay? Akong taya ngayon, ha? O sige, sagot mo. Marami pa yan, ano? Uy, sinbihan niyo to. Ito pulutan, oh. Bagal, oh. Kayo na ba? Pare, may lumot na yan, ha? Baka may na ilalim yan, ha? Oh, Berna, ang aga-aga mismo na ako. Niloko mo ko? Sabi mo makikipagkita ka sa ate mo? Pumunta naman ako dun, ha? Nagpunta ka sa Lilias? Hindi ka nagpunta doon! Pumunta ako. Nagkita kami sa waiting shed. Nakipagkita ka sa ate mo para hold upin mo siya? Ha? Eh, ano naman? Bagay lang sa kanya yun. Alam mo, yung mga dinanas ko dahil sa kanya, kulang pa yun nakabayaran. Alam mo, ha? Lahat sinisisi mo sa ate mo. Pero ikaw mismo sumisira sa buhay mo. Well, actually, I'm not sorry. Excuse me po, tapos na po ba? Mr. Narciso, what the hell are you doing? Alam mo bang nasa gitna kami Sorry po, ma'am. Pero alam ko na po sino nag-set up kay Marge. Si Melanie po ang may gawa ng lahat ng ito. Ano ang ebidensya mo, Mr. Narciso? Narinig ko po sila nag-uusap. Narinig ko mismo si Melanie na sinabi niya na siya ang naglagay ng mga gamit sa bag ni Marge para pagbintangan siya magnanakaw at matanggal siya sa trabaho. This calls for another investigation. I'm calling on Melanie for further questioning. Rigo, what are you smiling about, ha, iho? Wala naman, ma. By the way, may number ka ba ni Dito Raul? Yung private investigator. Bakit, anak? Sinong balak mong paimbestiga? May ipapahanap lang po ako. Don't tell me this has something to do with Marge again. No, actually, it's for me, Tita. May hinahanap ka? Yes. Somebody from the past. Okay. I'll give you his number later. By the way, Rico, kamusta na kayo ni Aurora? Nagkabati na ba kayo? Ma, actually, they are going out tonight. Oh. Okay. I'm happy to hear that. Makakabuti to para sa mga pamilya natin. Rico? You may go now, Mr. Sales. You're still suspended until further notice. Mr. Narciso, take her out and come back immediately. Yes, ma'am. Salamat, Jerry, ah. Wala yun. Ang totoo niyan, hindi ako kayo nakarinig. Si Bianca. Pero ayaw na sana niya ipaalam sa iba. O ano, uwi ka na? Halid natin sa may taxi. Hindi, sige. Kaya ko na to. May ubulan ako pero hindi naman ako pilay. Sige, ingat ah. Text mo ako pag uwi mo. Napatawag pa ako sa loob eh. Sige. Ay, pasok. Akala mo baligtas ka na? Simula pa lang to ng impyerno mo. Sinungaling ka! Wala kang sinasabi yung gano'n, ha? You're inventing stories! Eh, narinig ko mismo sa bibig mo eh. Yan ang Ma'am, siya po iba yan, no? Siya lang sinungaling. Gusto niya lang talaga sirahan. Stop it! Ha?
it? Ito kasi! Ma'am, siya po yun! Sinungaling eh! Magnanakaw si Marge! Magnanakaw si Marge! Magsabi kayo ng totoo. Or else, pareho kayong matatanggal sa trabaho. Ma'am, siya po yung tanggalin niyo. Sinungaling ka! Sinungaling Sira ka! niya talaga si Wala Marge. kang sinasabi kayo magnanakaw si Marge! Magnanakaw si Marge! Let's settle this once and for all, Miss Evangeline. Magiging unfair sa kanilang dalawa kung tatanggalin natin sila sa trabaho. Let's give them the benefit of the doubt. Sa ngayon, may warning sila ni Marge. At kapag naulit pa to, no questions asked. Is that fair enough? Lock the door. Ano pong gagawin ko? I don't wanna lose my job. Stupid ka kasi. Ang dal-dal-dal-dal mo. Narinig ka tuloy ni Jerry. Hindi ko nga alam paano niya ako narinig eh. Wala pong ibang tao doon sa pantry nung kinuwento ko yun sa mga kaibigan ko. Marge? Kamusta? Pasensya ka na, ha? Umiiwas ako. Hindi ko kasi alam kung paano mag-sorry sa'yo, eh. Parang nag-sorry ka na rin dun sa sinabi mo kay Jerry. Sorry talaga, Marge, ha? Sorry kung nasira ko yung pangarap mo. Pinilit lang kasi ako ni Aurora na sabihin yun, eh. Kasi susumbong daw niya ako sa asawa ni William. Susunod daw ako, nakabit lang ako. Ginawa niya yun? May dahilan ba para madawit ang pangalan ko? Wala po. Hindi ko naman po nabanggit yung pangalan niyo eh. Promise. Good. Sige. Ayusin mo yung sarili mo. I'll take care of this. Pero siguraduhin mo na hindi lalabas ang pangalan ko dito. Or else, paiiyakin kita. Pero kung hindi si Jerry, sinong nakarinig sa'yo? Mahal ko kasi si William, eh. Saka natatakot ako mawala siya talaga sa akin. Kaya mas pinili ko yun. Kesa sa friendship natin. Naiintindihan ko naman yun eh. Iba-iba naman ang mga priorities natin. Ikaw ang love life mo. Ako ang pamilya ko. Ayoko kasi maging sunod-sunuran talaga kay Aurora. Tulad ng ginagawa niya kay Melanie. Marge, lahat talaga gagawin ni Aurora para sirain ka. Kaya mag-iingat ka, ha? Sabihin mo lang kung ano may paglilingkod ko, si Rigo. Alam mo naman na malapit ko ng kaibigan ng pamilya ninyo. Nandahin sa daddy mo. Tito Raul, Rigo na lang itawag mo sa akin. May papakiusap sana ako sa inyo eh. Kung ano man yung ipapatrabaho ko, just want to make sure na hindi ito lalabas. Kahit na sa mami ko. Makakaasa ka. Confidential ito. May ipapahanap akong mga tao. Kaso, pangalan lang yung alam ko eh. Felix at Joy Flores. Flores? Konektado ba sila sa pamatay sa daddy mo? Si Juanito Flores, na bodyguard at driver ng papa mo. Tito, napakaraming Pinoy na mayroong apelidong Flores. Si Felix at Joy Flores ay mga kapatid nung kakilala kong si Marge. Anong pool ninyo naghahanap? Marge, Margarita Rosales. Rosales? Magkakapatid pero mag-iba ng pilido. Flores sina Felix at Joy. Pero si Marge, family name, Rosales.
Ano bang klaseng kumpanya yan? Pagkatapos mo magpakahirap sa kanila, pagkatapos ngayon, ikaw ang pararatangan na magnanakaw ka? Anong kalokohan yan, Marge? Nay, huwag na kayo magalit. Dapat hindi ko na pala sinabi sa inyo eh. Sino ba namang Poncio Pilato ang hindi iinit sa ulo nila? Natural, umiinit ang ulo ko, di ba? Kung ano-anong ginagawa nila sa'yo. Oh, eto, may isang visit na darating pa. Magandang hapon po. Buti naman at napadalaw ka. Tita, ako yung tumutulong kay Marge para hanapin yung mga kapatid niya. Anak niyo rin ho ba sina Felix at Joy? Hindi. At hindi ko rin anak si Marge. Inampun ko siya nung bata pa siya. Pinalitan ko ang pangalan niya at isinunod ko to sa apelyido ko. Ano pang gustong tanungin mo, Rico, ha? Sige na, sasagutin kita. Ano? Kontento ka na? Nasagot ko na ba lahat ng tanong mo? Teka, di ba ikaw, anak ka ng may-ari ng Eagle Airways? Opo. Bakit hindi nyo na lang tanggalin ang anak ko sa kumpanya nyo? Kesa tratuhin nyo ng ganyang kasama ang anak ko. Ho? Kahit ano hong sabihin nila tungkol sa kanya, hindi ko mawawala sa trabaho si Marge. Hanggat nandun ako. Proprotektahan ko siya. Hoy, ikaw ha. Ngayon pa lang sasabihin ko na sa'yo to. Hindi kita gusto para sa anak ko. At sa inyo na ang Eagle Airways nyo! Hi. Uy! Huwag ka na magalit. Sorry na kagabi. Pag di mo ako pinansin at pinatawad, halikan kita. Sige na. Mamaya lang tayo mag-usap pagkatapos ng klasiko. Pumunta ka dun sa Lilias. Sige, aagahan ko dun, ha? Umalis ka na. Teka, ano bang sinabi ko? Bakit nagagalit sa akin yung nanay mo? Basta umalis ka na. Ayaw niya ako maging cabin crew. At ayaw na rin niyang hanapin ko mga kapatid ko. So ayaw ka niya maging maligaya? Hindi ganun. Mahal ako ng nanay ko. Siguro nanay mo rin ayaw magka-boyfriend ka, no? Ako ang may ayaw. Pwes, wala akong pakialam sa ayaw-ayaw na yan. Mas kinanay mo pa yan. O ikaw. Marge, siguro hindi mo pa alam. Pero para tayo sa isa't isa. Sa ayaw at sa gusto mo. Sino ba yan? Yung girlfriend ni Felix. Kung gusto ko daw makita si Felix ngayon, pumunta daw kay Lilias. Hoy! Ano ba yan? Ano yan? Kanina yan? Ma'am. Akin ang mga yan. Yaya, pakiakit niya yan sa kwarto ko. Excuse me. Yaya. Kapal. Nandito ka pala. So, how long are you planning to stay here? Hanggang gusto ng daddy mo. Alam mo, pinabahay ng daddy ko yung mga babae niya. Pero, hindi niya dito tinitira. Pues, alam mo, mas gusto ko nga yung may sariling bahay. Yung ako lang yung bida. Pero parang hindi ko yata magagawa yun. Kasi gusto ng daddy mo, nandito lang ako eh. Kaya magtitiis na lang muna ako. Hanggang sa bilhan niya ako ng sarili kong bahay. Yung mas bobongga dito, mas malaki, at walang buwisit.
Rita! Tita Meli! Nasaan si Marge? Tita, umalis ho eh. Meron pong emergency na pinuntahan. Sabi po niya, sabihin ko daw po sa inyo. Anong emergency? Bakit hindi siya paalam sa akin? Tita Meli, kaya nga ho emergency eh. Sinamahan po siya ni Sir Rigo doon kay na Felix at kailangan po nilang makarating doon bago po makaalis si Felix. Yan nga ba sinasabi ko eh. Kaya ayoko sa lalaking yan dahil alam kong masama siyang impluwensya sa anak ko. Sige. Nakikilala mo ba yung kapatid mo kapag kami yun? Oy. Sige na, pare. Sige lang. Tuloy-tuloy lang yan. Kaya, di ba yan? Wala na nga tayong pera. Pare, kamusta? Ano nangyari sa kamay mo? Wala na. Nasaksak ng ballpen. Sinaksakan ni Berna! Wala yun. Nagantihan ko naman eh. Tignan nyo to. Tara doon sa kanto, sa totoo! Babalik ko kami! Felix! Marge! Felix! Marge! Suhol mo ba sa akin yan? Para to kay Candy. Para dun sa babae mong si Ken. Parang napakatamis naman ata ng babaeng yun para patirahin mo siya dito. Which means na hindi mo dapat panakikilaman ang buhay ko. Si Rigo dapat ang hihintindi mo. Sana matanggap mo. Talagang wala na tayo. I thought we're friends. Kung kaya mo maging kaibigan si Marge. Kahit kailan, hindi ko magiging kaibigan yung Marge na yan. Baka worst enemy, pwede pa. Nay? Nay? Hindi ka na nakikinig sa akin. Alam ko, Marge, ramdam ko lang malapit mo na akong iwan. Ayokong pinagsasabihin ako na nangiiwan ako dahil hindi ko po kayo iiwanan. Pero kung parate po niya sasabihin yan, baka nga gawin ko. Ligaya kang walang hanggan, ako'y sa'yo.